paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po, ay binunyag ko na sa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. Mga kababayan, dito sa video na to, magpo-focus ho tayo sa mga sasabihin nitong si Senator Bato de la Rosa, yung mga kaalyado nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte dyan sa Senado. Pero bago ho natin umpisahan ang ating talakayan, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dito sa PH Update. At sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba. Hindi na ho natin patatagalin to, wala ho tayong maraming pag-uusapan. Focus lang ho tayo sa nangyayaring hearing ngayon sa Senado. Ito mga kababayan, panoorin ho natin ang video. Well, should they wish to, okay. Senator Bongo? Okay, he will wait. Senator Cinta Villar, do you wish, ma'am, to deliver an opening statement? No. Find out. Okay. We now proceed to the next person on the list. Senator Bato de la Rosa, if you wish to that is your time, sir. Thank you. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Mr. Chair, truth-telling needs no dressing up for the occasion. Telling the truth demands nothing more than just that. Telling it, testifying to it. Lying, on the other hand, requires fabrication. Intricate, deliberate, elaborate planning. One lie is tied to a system, an entire web of other lies, in order for the story, the fabric, to hold together. Nitong nakaraang mga araw, Mr. Chair, ako'y tinanong kung ano raw ang mga ginagawa kong preparasyon para sa pagdinig natin ngayong araw na ito. Ang sagot ko po ay wala, sapagkat ang pagsasabi ng totoo ay hindi humihingi ng anumang espesyal na paghahanda. Ang katotohanan, bali-baligtarin man, simula sa dulo o sa gitna, ay masasabi ng malaya sa kalooban. Sasabihin naman ng iba, ganun naman pala. Bakit hindi ka nalang umattend doon sa hearing ng House? My position on this too has remained the same. I do not wish to be the first to break our tradition of interparliamentary courtesy. If our counterparts in the lower house do not exercise interparliamentary courtesy, this humble representation does. But most importantly, I do not wish to be a guest of their gag show. Mr. President, kung ako ay makasarili lamang, kung ako ay swapang na tao, unang pagtawag pa lang nila, nandoon ako mag-attend to clear myself. But because I am a member of the Senate, I have to protect the tradition that is being observed by this institution. Kaya hintayin na lang nila, Mr. President, pag hindi na ako senador, I will be there every day. Kung gusto pa na, doon ako tumira sa kanila. Pero sa ngayon, ako senador pa, please naman, sana respetuhin nila yung ating interparliamentary courtesy. Ayun. Yan na nga ho ba sinasabi natin dito. Kaya para dito kay Barbers, dito kay Dan Fernandez, hinay-hinay ho kayo sa pagbanat dito kay Senator Bato de la Rosa. Ramdam ho natin ang galit, namuuho, matagal-tagal na kinikimkim nito si Senator Bato de la Rosa. Naibuga na ho niya. Ano pa lang opening salvo pa lang. Talagang ilinabas niya na ho lahat. Ayaw kong magiging president, Mr. President. Pagdating ng araw, in the future, lahat ng mga senador na mabubuwisit sa kakatawag sa kanilang pangalan kapag ang kanilang pangalan ay na-implicate sa investigation na ginagawa ng other house, ay punta na lang ng punta at wala nang magawa na legislation. Kaya po ako naririto ngayon, hindi lamang bilang isang vice chairperson ng committee ito, kundi bilang isang resource person. As a former PNP chief during the Duterte administration, I have been tagged multiple times as the face of the war on drugs. The same war on drugs openly supported by both the Senate and the House of Representatives, and of course supported by our people. Perhaps I am one of the best persons to contribute to today's discussion. I am here, Mr. Chair, to tell the truth, and as I do so, witness the web of lies come undone, one thread at a time. Today, I say duty calls. My duty to the truth and nothing but the truth. So help me God. Daghang salamat, Mr. Chair.
Thank you, Senator De La Rosa. Yun, mabilis, The chairman pero madikit, ha? apologizes Ayos, for ayos. forgetting our tradition here in the Senate that the Senate officers, when they are present, they are given priority in line, Mr. President, ladies and gentlemen. So let me now recognize our Senate President Pro Tempore, Senator Estrada, if he cares to deliver his opening statement. Thank you, Mr. Chair. Pakinggan Good morning, natin Mr. Chair, ito si Senator Jinggoy my Estrada. esteemed colleagues, and to all our resource persons, particularly former President Rodrigo Roa Duterte. First and nandiyan foremost, I nandito would na like si Tatay Digong. to commend this Ayos, subcommittee for its immediate action to discuss this pressing issue that has shaped our nation's landscape, the Philippine war on illegal drugs. The war on illegal drugs Tignan nyo naman ho yung assistant ni Risa Contiveros. Mukha pa lang yan nangangain na. Tignan nyo naman ho mga... Nakikita ko lang ho yung alinan, kinikilabutan ako eh. Hindi, walang biro ha, walang biro. Pagka nakikita na, madama na, wag ko kayo magalit. Nakikita ko lang ho yung pagmumukha nyo, titig nyo pa lang kay Tatay Digong, parang lalamunin siya ng buhay. which was started to fight the drug problem that jeopardizes our community's safety and well-being, has generated a lot of discussion about its strategies and ramifications. Hindi mapagkakaila na ang inisyatibong ito ay nagpalawak ng kamalayan ng publiko hinggil sa malaking problema sa illegal na droga at sa mga panganib na dulot nito na nagbunsod ng mas mataas na pag-iingat sa ating mga komunidad. Habang kinikilala natin ito at ang pangangailangan na tugunan ang mga krimeng may kaugnayan sa illegal na droga, mahalaga rin na isaalang-alang ang mga karapatang pantao at dignidad ng lahat ng individual na apektado. Let's approach this issue with an open mind and a commitment to identifying a policy that genuinely benefits the Filipino people. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Estrada. Next would be our Majority Leader, Senator Tol Tolentino. Thank you, Mr. Chairman. Ayun, ito Mr. si Chairman, Senator before I Tolentino. proceed with my opening statement, just a point of parliamentary inquiry. Are we now using, because I used to be the chairman of the Blue Ribbon Committee, and we amended the rules last year, August 17, 2023 to be exact. Are we now adopting the amended rules of the Blue Ribbon, Mr. Chairman? To answer the question of the Majority Leader, we are, of course, operating under the new rules of the Blue Ribbon, Mr. President. Thank you, Mr. Chairman. The reason why I asked the question is that because our jurisdiction is embodied in the new set of rules, the purpose of which is to define the limits of our power and how and for what purpose that power is to be used. Having said that, Mr. Chairman, I thank you for adopting the said rules. Gusto ko lamang pong idiin sa mga nakikinig po ngayon, lalong-lalo na po sa mga abogadong naririto, that you should have in your possession or you must have probably read the rules that I've just mentioned. Otherwise, siguro yung mga kliyente nyo, hindi dapat kayo bayaran ngayon kung hindi nyo nabasa yung rules. No offense to the members of the bar present here, Mr. President. Mr. President, I have been studying meticulously long lines of cases, and it would appear that the morass here, Mr. President, of this Senate hearing's motivation is probably understandable. There is indeed, to the minds of those knowledgeable in law, a seeming conflict between a presumption of regularity as to what this committee will be doing and the presumption of innocence insofar as the rights of those perhaps not yet indicted resource persons present here today. Mr. Chairman, balancing the general public interest as against individual rights is probably the duty of this committee, and that is your job today, Mr. Chairman. In proceeding with today's investigation, I have studied the long line of constitutional authority emanating from the Constitution to the recognition by the Constitution itself of the right of the House of Representatives or the Senate to formulate its own rules. And under our rules, a Blue Ribbon Committee was indeed established. And a Blue Ribbon Committee, just like any other committee, can delegate the functions of the said committee to a subcommittee. And that is what we are doing right now, Mr. Chairman, if I'm not mistaken. Again, the presumption of regularity is there. The constitutional chain of authority having been established is there. But what is now needed, Mr. Chairman, is for the committee to really, as what the Senate President Pro Tempore mentioned a while ago, exercise and allow that the word respect should permeate the proceedings today, Mr. President. Dapat po magkaroon ng paggalang sa isa't isa habang tinatalakay natin ang nilalaman
ang konteksto ng ating hearing ngayon. Meron lamang po akong gustong idagdag, Mr. Chairman, na most probably hindi pa nagagamit. And I'm now addressing my colleagues here, the members of the bar, lawyers here in attendance. When a resource person is asked and he refuses legally not to answer a question, he can invoke the right against self-incrimination. That is provided for under the Constitution. That is legal. But we have a case, Mr. President, Mr. Chairman, which should now be incorporated under our rules, that before a resource person can be declared cited in contempt, that he or she be given the right to explain why he or she should not be cited in contempt. That was part of the latest Supreme Court dicta in the Ong case. Number two, and this has not yet been raised in all investigations that I have attended ever since. There is a second, and I'm addressing, and I'm now aiding the lawyers here in attendance, that there is a second right that can be invoked by a resource person in refusing to answer a question. And that right would sound something like this. I refuse to answer the question because this is not pertinent to the inquiry under consideration. Mr. Chairman, the word inquiry is part of our rules. That is Section 3, wherein a jurisdictional challenge can be raised. Questions should be pertinent or relevant to the inquiry. That has never been raised, and in a long line of decided cases in other jurisdictions, refusal to answer a question on the said ground has been sustained. Mr. President, I raise that point because, first, before I again proceed with my opening statement, pinasasalamatan po natin si Pangulong Duterte sa pagpapaunlak sa imbitasyon ng committee ito, ng subcommittee ito, para ipaliwanag yung mga dapat ipaliwanag. Kinikilala po namin ang inyong karapatan, kinikilala rin po ng committee ito ang karapatan ng lahat na naririto, at dapat po yan igalang. The Senate's power to investigate is not merely a procedural exercise. It is a profound duty that enables us to uncover the truth, foster transparency, and safeguard public trust. Yet, Bakit ho kaya hindi nagkaroon ng Tolentino dyan sa House of Representatives? Bakit hindi ho kaya nagkaroon ng San Tolentino doon na bago ho sila nag-umpisang magdadadakdak doon sa Tuwad Committee, linatag ho muna nila kung ano yung mga nasa batas, ika nga. Hindi yung, ika nga nitong si Kong Dante, naglundagan ho sila pagka nung narinig ho nila, inumpisahan ho nila itong issue na to, talagang naglundagan ho sila lahat in our pursuit of the truth, we are guided by the unyielding principles of the Bill of Rights, a cornerstone of our democracy that protects the freedoms and dignity of every Filipino. Yun po yung sinabi ko kanina. Mahirap yung trabaho ng chairman dito ng committee ito to balance public interest as against individual rights. The Bill of Rights ensures that even as we seek accountability, no individual rights to due process, protection from self-incrimination, nor presumption of innocence is compromised. These rights are not obstacles to the truth, but essential safeguards that uphold justice and strengthen our commitment to the rule of law. As we carry our investigative duties today, which is a broad information gathering given possible future legislative measures, let us reaffirm that truth can only be pursued within the framework of respect for these fundamental freedoms. By doing so, we not only fulfill our mandate, but honor the democratic principles that protect our people. Maraming salamat po, Senator Pimentel. Maraming salamat sa Blue Ribbon Committee. Thank you, Majority Leader, for the words of wisdom. We now go back to the list. Senator Risa Ontiveros, if she wishes to give her opening statement. Ngayon ako iniintay natin. Yes, salamat ito si kayo, Risa. Mr. Chair. Magandang umaga po. Si Kaayo. Nagpapasalamat ako sa ating chair dahil una nating maririnig ang kwento ng mga biktima at naulila Nako. ng war on drugs. There's Parang meron ho tayong meron na naman ho atang bit itong si Senator Risa dito sa video na to. stories deserve to be heard and should spur us to action. Mga kababayan, dati, walang kagatol-gatol na nangako si President Rodrigo Duterte na papatayin niya ang kapwa niya Pilipino. Mga ama, ina, anak, magkakapamilya at magkakapitbahay, mga journalist, mga kritiko, alang-alang sa baluktot na pagkakaintindi niya sa kaayusan at kapayapaan. Yan ang isa sa mga pangako niyang sana hindi na lang niya tinupad. Maraming nagsasabi, nagbibiro lang daw si tatay. Pero sa ngayon, hindi tayo
nandito para magtalo pa kung anong ibig niyang sabihin sa libo-libong beses na sinabi ni President Duterte na papatayin niya tayong mga Pilipino. Today, we will take him At least, di ba, meron dyan sa Senado yung naratibo dyan sa House of Representatives. Naririnig rin ho natin sa katauhan itong si Senator Risa, di ba? Hindi, tama naman yan. Maganda meron na medyo bumibira ng ganyan. Kaso mamaya ho, tatahimik yung bibig na yan ni Risa pagka nagsalita na ho itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi naman ho kasi pwedeng si Senator Bato, si Senator Christopher Bongo. Kailangan na rin natin marinig to para mailatag natin. Kasi kung ang argumento nitong si Senator Risa, ikagaya ng mga argumento ng mga aso ni Tamba dyan sa House of Representatives, at magiba nitong si Pangulong Rodrigo Duterte, itong mga kalokohan nitong si Risa Hontivero sa pagdinig na to, napakagandang bagay ho nun. Ibig sabihin, kung itong mga argumento ni Risa hindi makakapalag kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa hearing na yan, ganon din ho ang mangyayari doon sa mga argumento nitong mga aso ni Tamba. as his word. Ngayong umaga, iimbestigahan natin ang madugong war on drugs at ang mga batas at polisiya na nagpahintulot dito. Malaking bagay po ang partisipasyon ni dating Pangulong Duterte bilang chief architect ng giyerang ito. Kulang ang anumang investigasyon kung hindi siya tatanungin. Ngunit, hindi ito tungkol lang sa kanya dahil bawat biktima ng EJK at mga naulila nila ay biktima ng sistematikong pang-aabuso. In the end, the perpetrators were even rewarded. Pare-pareho ang resulta ng investigasyon. May organized kill list, summary executions, may mga aligasyon ng planted na ebidensya, hanggang sa nabalot na ng takot ang mga barangay natin. Mga nanlaban daw kasi yan, sabi ng ating mga pulis. Kung kampanya talaga ito laban sa droga, bakit tinatayang 122 na bata ang napatay, kabilang ang 1 taong gulang na sanggol na walang kamuwang-muwang? Nanlaban? Yung 32 na namatay sa Bulacan sa loob ng iisang gabi noong 2017, lahat ba yon nanlaban? Talaga? Eh yung 26 kataong patay. Tayo naniniwala ho tayo ng laban. Mga bangagyang mga yan eh. Ngayon ho, bumabalik na naman ho tayo doon sa sitwasyon natin bago dumating itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Wala na naman hong takot yung mga adik na yan. Kung sakali hong merong maupo na merong political will, kagaya nitong si Tatay Digong, kung nakita ho nating madugo yung kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, yung susunod na administrasyon, paniguradong madugo din ho yan. 100%. Kung tututukan ho natin itong issue na to sa ang problema natin sa illegal na droga, hindi ho hindi magiging simple yan. Talaga hong balagbagay yan. Marami ho talagang tutumba dyan sa issue na yan, no? Kaso hindi ho ginagamit lang ho ang issue na to para masiraan ho itong si VP Sara at itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa isang gabi rin noong 2017 sa Maynila naman, nanlaban. Para sa maraming biktima, hindi madali ang manindigan para sa kanilang mga karapatan. Kaya sa kasagsagan ng war on drugs noong 2017, hinawakan ng aking opisina ang kaso ni Kian De Los Santos at kinukup namin ang mga testigo sa kanyang pagpatay. Anong nangyari doon sa mga testigo? Sino nakasuhan ng kidnapping? Kasama ang mga menor de edad. Nawa, sa pamamagitan ng hearing na ito, masimula ng pagkamit ng hustisya at paghihilom para sa kanila at sa iba pang biktima. At sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa daw para sa mga naliligaw ang landas, my message to you is this: there is no honor in punishment like tokhang. It should not be an honor to be called the Punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Daghang salamat, Mr. Chair. Thank you. Senator Padilla is next. Senator Bongo waive his prioritization. Okay, you're next, Senator Padilla. Senator Then Robin, I'll go ito back na. to Senator Senator Robin. Robin, nahuto. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayos, Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu Allah Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pong pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Unang-una po sa amin pong tagapangulo, Senate Blue Ribbon Committee, Pinunong Minoria, Aquilino Coco Pimentel III. Magandang umaga po. Sa amin pong pro tempore, Senator Jinggoy Estrada. Sa amin pong Majority Leader, Francis Tol Tolentino, sir.
at sa amin pong Deputy Minority Floor Leader, Senator Risa Hontiveros, at siyempre po sa amin pong pinakamatigas na senador, Senator Bato de la Rosa, at sa amin pong malasakit King, Senator Go, at sa lahat po ng mga bisita, at siyempre po sa Iron Man, ang hinahangaan po naming pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, PRRD, Digong, Mayor, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nakikinig sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay mga batikan na senador, mga abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang akin pong pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Ako po ay convicted, ako po ay nakulong. Ako po ay nabuhay kasama ang mga kriminal sa Bilibid. At kilala ko po ang underworld. Siguro po, maaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador, pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso, ang mga halang ang kaluluwa. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga durugista. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW. Kung paano po sa loob mismo ng Bilibid, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito. Ang pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po, ay binunyag ko na sa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga drug pusher sa Bilibid. Ayos. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, wala po, totoo po. Ang kamatayan ng buhay ng isang tao ay yan po ay bigay ng Diyos. Yan po ay kayamanan, yan po ay regalo sa atin ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating Wala akong binabasa yan ha. Remind ko lang si Senator Risa Hontiveros, wala akong script yan. Galing sa puso, ika nga. Experience ho nitong si Senator Robin Padilla, galing ho kasi siya sa loob. Galing siya sa oblo, ika nga ng mga, mga nasa loob, no? Alam mo niya, kilala ho niya, alam ho niya karakas itong mga kriminal na to. Kaya pagka sinabi niyang walang takot, paano gumawa ng krimen at sa loob ng Bilibid nagluluto, totoo hong nangyayari yun. mga law enforcement, tayo po ay tatalunin ng mga sindikatong nag-ahari na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Mga mahal kong kababayan, ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld, kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, regular na po ito, tuwing magpapalit ang administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis para pagpasok ng bagong administrasyon, yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, tapos na. Sana po, sa usapin na ito, maging realistic po tayo, mga mahal kong kababayan. Kung kailan ba natin na ibalik sa mga kababayan natin ang kalsada. Nung panahon na yon, nagiinuman sa tabi, nakahubad, ang mga babae hindi makapaglakad, hindi ka makapaglakad ng may cellphone ka, aagawin ng cellphone mo, loob ng bahay mo, papasukin ka. Mga kababayan naman, huwag naman nating haluan ng politika ito. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong mundo, problema ang droga.
Kung walang tatayo para lumaban dito, paano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Paano na ang Saludo. kinabukasan ng bayan Galing. natin? Kaya sana po ang inihiling ko Napakahusay. sa lahat dito sa pagdinig na ito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Yun lamang po, maraming salamat po. Grabe, ramdam ko. Tagos sa puso ko. Tagos sa puso ko ang mga banat nitong si Senator Robin. Bigyan mo muna natin siya ng isang matikas na palakpakan. Palakpakan niyo ho muna itong si Senator Robin Padilla. Grabe naman yun. Grabe. Ibang klase. Yung speech nitong si Senator Bato, hindi ho natin naramdaman kagaya ng banat nitong si Senator Robin Padilla. Ibang klase. Napakahusay nun. Saludo, Senator Robin. Galit eh. Thank you, Senator Robin Padilla. So, Senator Bongo, Senator Bongo na. Salamat, Mr. Chair. Good day to all my esteemed colleagues and to all resource persons present here today. Allow me to begin by expressing my deepest condolences to the families of the victims of Typhoon Christine as well as those who lost their properties and livelihood. Ayos, Please know that galing. your Senate will be working extra hard to address your pressing concerns. Marami tayong gustong imbestigahan at bigyan ng pansin lalo na po sa pangangailangan po ng mga nasalanta. Rest assured that your senators will do so at the proper forum. In the meantime, we are here to discuss another pressing issue that concerns not only the previous administration but the future of our nation. Gusto ko pong lumabas na ang katotohanan para makafocus na po tayo sa pagserbisyo po sa ating mga kababayan. Lalo na ngayon, marami pong nasalanta na nangangailangan po ng tulong at ang daming naghihirap. With this, let me emphasize that everything I will say here will be on my oath as a senator. To be clear, my presence here is not only as a member of this committee but also as a resource person kung kinakailangan para maliwanagan tayong lahat. Andito tayo Ayun. para malaman ang totoo. Nais nating lumabas ang katotohanan. After all, there is only one truth and it can stand for itself and there is no need to defend it. Mr. Chair, I trust that the truth will be thoroughly and fairly brought out by this committee, fittingly presided by our minority leader, Senator Coco Pimentel. We respect its mandate to investigate the war against illegal drugs in aid of legislation. In fact, I filed a resolution to investigate the war on drugs dahil gusto nating malaman ang totoo. Gusto nating makapagsalita ng malaya at na walang takot ang mga naimbitahan dito, walang public shaming, walang trial by publicity, katotohanan lamang po at hindi politika. The Filipino people must realize the truth. At kung ano ang naidulot ng kampanya laban sa illegal na droga at kung nakinabang ba ang mga Pilipino. Mr. Chair, bago mahalal si dating Pangulong Duterte, talamak talaga ang illegal na droga noon. Napasukan ito ng sindikato at karamihan dyan armado, kahit ang hanay ng pulisya na infiltrate, systematic talaga ang problema. Kaya naman kinailangan po ng kamay na bakal para solusyonan ito. Kaya nga nanalo si dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang campaign promise to get rid of illegal drugs, criminality, and corruption na mga salot po ng lipunan. Mr. Chair, ang sambayan ng Pilipino na po ang humusga. Kung nakakapaglakad ba sila sa gabi na walang takot sa daan, pati po yung mga OFWs natin sa abroad, nagkakaroon ba sila ng peace of mind dahil ligtas ang mga mahal nila sa buhay na nakakauwi po sa gabi na hindi nasasaktan at hindi nababastos. Noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 55% o halos 6 sa bawat 10 barangay sa buong bansa ang naging drug-free. Resulta po ito ng pagkumpiska sa lampas 76 billion na halaga ng droga na pakalat-kalat noon sa ating mga lansangan. Base rin po sa datos, 79% o halos 8 sa bawat 10 Pilipino ang sumusuporta sa kampanya laban sa illegal na droga. Sa unang 5 taon naman ni Pangulong Duterte sa pwesto, mahigit 70% ang ibinaba ng crime rate sa buong bansa. Bukang bibig po yan ng ating mga kababayan kung gaano sila kapanatag, lumabas sa lansangan, kahit sa 10 oras ng gabi dahil alam nilang ligtas sila at ang kanilang mga anak. Ako mismo, meron po ako nakakasalubong sa mga 7-Eleven, nagpapasalamat na ligtas na raw po ang kanilang mga anak. Kaya naman po, nananatiling mataas ang approval at trust ratings ni Pangulong Duterte mula simula hanggang pagtatapos ng kanyang termino. Ito ang patunay na kinikilala ng sambayanan ang mga positibong pagbabagong dala ng kanyang pamamalakad. The war on drugs of the previous administration, lest we forget, enjoyed widespread public support across all sectors. Mr. Chair, hindi po natin maikakaila. People are now seeing the difference on how once upon a time they felt safe in the streets and their communities. Mr. Chair, nakakalungkot dahil bumaliktad na po ang panahon, nagbago na po ang ihip ng hangin,
ang pinagsikapan at pinaghirapan po ng nakarang administrasyon na linisin ang bansa laban sa kriminalidad at droga, ganon-ganon na lang po ngayon kung baliwalain. Mr. Chair, ganon ba natin itrato ang sakripisyo ng mga alagad ng batas noon? Imbis na pasalamat tayo sa kanila, at sila po'y naging bayani noon, sila po ngayon ay tila binabasura. Nung panahon ng war on drugs, panay puri ang naririnig natin, napakaganda po ang ginawa ni PRRD. Bakit makalipas po ng 3 taon, puro paninira at paninisi na? Paano naman po yung mga taong nagtrabaho at tumulong para maibalik ang peace and order? At paano rin po yung mga magagandang naidulot sa mga Pilipino ng laban kontra droga? But, Mr. Chair, this does not mean that the Duterte administration sanctioned human rights abuses. Ang tanging hangarin ni dating Pangulong Duterte ay linisin ang ating bansa at labanan ang mga naghahasik ng lagim, lalo na po sa pagdating sa illegal na droga. Sa pagkakaalam ko, kailanman ay wala siyang ipinapatupad na anumang sistema, kapalit po ang buhay ng sinuman. Ayaw natin na mismong mga alagad ng batas ang lalabag sa karapatang pantao at ayaw rin nating mangyari ang mga durugista ang maghahasik ng lagim sa bawat kalye na ating dinadaanan. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, kung malagay sa alanganin ang buhay ng mga pulis, kung manlaban ang sospek, unahan na nila dahil ayaw niyang pulis ang mamatay, sa ginagawa lang naman nila ang kanilang tungkulin. In fact, noong 2018, sa maalala ko po, pumunta po kami ni dating Pangulong Duterte sa North Sagaray, alas 3 po ng umaga, sa burol po ng isang pulis na binaril po ng drug addict. Naunahan po siya. Yan po ay isa sa mga halimbawa na nakakalungkot na ginagampanan po ng tungkulin ng ating kapulisan ng kanilang trabaho. Maliban sa paggawa ng batas, kailangan talaga ay taasan ang budget ng mga pulis para wala silang rason na hindi nila magampanan ang trabaho nila. Di ba, maalala nyo po, noong 2018, inuna nating idoble ang sahod ng pulis sa entry position nila, kasama na po dyan ang mga uniform personnel. Estudyante pa po ako, 1980s, 90s, takot na takot po ako sa pulis. Checkpoint, walang ilaw, maraming hulidap, laglag bala, extortion. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, na ibalik po ang respeto sa mga pulis. Kaya full support po tayo sa mga uniform personnel at lalong-lalo na po sa mga nagtatrabaho para sa bayan. Dagdag pa dyan, dapat bigyan natin sila ng sufficient operational support, legal support in line of duty. In fact, I filed Senate Bill 422 to provide free legal assistance for uniform personnel who on any charge related to the performance of their official duty. Sakali mang may arestuhin sila, meron silang operational funds o panggastos, kailangan talaga nilang suporta. Kulang talaga ang kanilang pondo. Paano naman sila makakagalaw kung abonado pa sila? Kaya po nandito tayo in aid of legislation to craft laws and check if kailangan ng additional budget para magampanan nila ang tama ang kanilang tungkulin. Let me reiterate, my fellow legislators, I was once quoted in relation to PRRD's anger towards these ninja cops, no? Dahil full support nga po siya sa mga pulis, tapos meron pang mga ninja cops. Nag-imbestiga tayo dito mismo sa Senado. Natanong ako tungkol dito at sinabi ko, oo, galit talaga siya sa mga ninja cops. At dahil dito, tinakot niya talaga para ma-intimidate sila, para matakot po sila. Iba po ang pananakot para ma-intimidate at iba naman po ang usapan, ang reward. Ang alam ko, walang reward system na ipinapatupad si former President Duterte laban sa sinumang sibilyan, mapa-drug lord man o karaniwang tao na sangkot sa illegal na droga. Walang basihan ang mga paratang na binitawan sa mga pagdinig na di umano'y reward system kapalit ang buhay noong panahon ng war on drugs ng Duterte administration. At habang nasa usapin tayo ng pera, taliwas po sa sinasabi ng iba, minsan po, hindi po ako authorized, hindi ako humahawak ng pera. Sinasagot ko lang po ito dahil sa mga pagdinig, no, na nababanggit po ang ating pangalan. Never po ako nag-handle ng budget o finance matters, kahit nung mayor pa po si Pangulong Duterte. Taliwas din po sa sinasabi ng iba. And in fact, maraming nadadamay, si Muking, who is not employed in the Senate, was a personnel in the Office of the President noon, at tulad ko, scheduling, administrative work, mga clerical work, I'm sure lahat kayo nagpapa-appointment po sa amin through Muking noong unang panahon. Sobrang busy po yon. Marami pong opisyal na lumalapit sa amin at even during the time of the pandemic, no, kailangan ng tulong at hindi po namin tinatanggihan yan. Sa abot ng aming makakaya ay pinapansin po namin lahat ng hinaing. Nais ko rin klaruhin ang naging trabaho o role ko po sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. I was appointed and faithfully served as Special Assistant to the President or SAP from 2016 to 2018 as per Section 2 of Executive Order 2016-01 as SAP. I exercise mere oversight functions of 3 independent and cross-functional offices, which are OSAP, Office of the Appointment Secretary, and Presidential Management Staff. As stated in the Executive Order creating OSAP, our functions were limited to scheduling,
appointments, and presidential engagements. Our mandate did not include sensitive matters like police operations. Walang kinalaman po ang aking opisina o sinumang staff nito noon sa operasyon at organisasyon sa government security sector, mapamilitary o kapulisan. Whether directly or indirectly, we had no participation in these operations. In 2018, I left the executive branch when I resigned in order to run for and eventually be elected as senator in 2019 as a legislator and chairman of the Committee on Health during the time of COVID-19 pandemic. I supported and coordinated closely with the executive branch to be able to formulate policies and legislation that would improve our response to the pandemic. We passed Republic Act 11469 or the Bayanihan to Heal as one law, Republic Act 11494 or the Bayanihan to Recover as one law, and Republic Act 11712 or the Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act, among others. Beyond my mandate as a senator, nangako po ako kay Pangulong Duterte na hindi ko po siya iwanan at lalay pa rin po ako sa kanya sa pangangailangan niya po in my own personal capacity. Kaya naman po, sinasamahan ko siya at kadalasan po ay sa personal ko po itong kapasidad. At lalong-lalo na po sa kanyang mga pangangailangan medical, lalo na po na tumatanda na siya, kakaedad na po si Pangulong Duterte at pangako ko sa kanya noon at hanggang ngayon ay hindi ko po siya pababayaan. I am one of the most accommodating persons. Alam niyo po yan. Bukas po ang aking opisina, kahit alas 12 ng gabi, pwede kayo tumawag sa akin. Karamihan po sa inyo, maging mga kasamahan natin sa lower house, ako po ang nakasanayang tawagan kung may gusto po silang iparating kay Pangulong Duterte, kahit senador na po ako. Invitation sa birthday, at lahat ng mga reklamo, pinapakinggan ko po yan. Siyempre, hindi ko naman alam ang lahat ng sagot sa mga reklamo. Kahit si former President Duterte, hindi niya rin po lahat alam sa lahat, sa dami po ng kanyang ginagawa. Kaya naman, kung may mga gustong magpa-verify ng mga information, maraming reklamo, scammers, manloloko, extortionists, we refer it to CIDG, NBI. Doon tayo tumatawag para malaman ang information. Ito siguro ang tinutukoy ng mga ilang opisyal, no? Including Police Colonel Leonardo, na sisikapin nating sisiyatin, no? Dahil sa amin talaga lumalapit at humihingi ng tulong. Kahit nung nasa Office of the President pa ako, kapag may concerns or reports that are confidential in nature, pinapasa ko po yan sa kinaukulang ahensya. All reports na directed kay President Duterte, siya lang po ang pwedeng magbasa, classified information, or documents ang tawag dyan. Ngayon, nandito po tayo para malaman kung may naging pang-aabuso ba sa hanay ng kapulisan at nagamit ba ito sa pansariling interest. With this information, we can then craft the necessary legislation to better serve our countrymen. As chairman of the Committee on Health and Demography and vice chairperson of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, we want to find ways to improve our continuing fight against illegal drugs through the creation of meaningful policies. As we know, the drug menace is also a health issue. Drug dependents should be treated as victims in dire need of medical, psychological, and spiritual health, with a chance of being successfully reintegrated into society as healthy and productive citizens. Para itong sakit sa lipunan na ayaw nating kumalat. Kagaya ng kahit anumang sakit, importante po dito ang prevention at early detection. Maghanap po tayo ng paraan para hindi lumala at hindi malulong ang ating mga kababayan dito. Tulungan natin gumaling at magbagong buhay ang mga nalulong sa droga. The past administration had shown equal concern for the rehabilitation and reintegration of drug dependents by directing executive branch of the government to support the establishment of drug abuse treatment and rehabilitation centers. Meron pong mga rehabilitation centers na ipinatayo, umpisa pa lang po ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Kasama na po dyan ang sa Bukidnon. Malaking tulong po si Senator Mig Zubiri dyan, Nueva Ecija, and Las Piñas. Kaya lang po, sa kalagitnaan, hindi na po nagamit itong mga rehabilitation centers sa Nueva Ecija. Kalahati lang po ang na-occupy. Ang war on drugs ay dapat whole of government, whole of nation approach, kaya may rehabilitation at reintegration. In fact, former President Duterte issued Executive Order No. 4 creating an interagency task force for the establishment and support of drug abuse treatment and rehabilitation centers. We saw the biggest voluntary surrender of more than 1 million drug users and personalities, which is a feat that has never been seen in the country's history. Ang dami pong sumurrender nun. Kay then CPNP. 1.6 million po ang sumurrender. First 6 months po ito. Kulang na kulang nga po yung mga lugar, no, kung saan sila magsusurrender. Nagkulang po ang mga preso dahil sa dami po ng nagsurrender. Nagsurrender po sila dahil sa paniniwala nila na seryoso po ang war against drugs ni Pangulong Duterte. Bilang mambabatas,
trabaho natin na suriin ang mga pulisya laban sa droga noon at ngayon. At makagawa ng mga bagong batas na kinakailangan upang maisulong ang drug abuse prevention, mapagtibay ang law enforcement, masagip ang mga nabibiktima upang magbagong buhay at mapalakas ang rehabilitation efforts. Bigyan po natin sila ng pagkakataon na magbagong buhay po. For my part, as early as 2019, I already filed a bill, Senate Bill 428, which would establish drug abuse treatment and rehabilitation centers in every province. I also filed Senate Bill 2115 to have vocational and livelihood programs for rehabilitated drug dependents. Bilang chairman po ng Committee on Health, Sports, and Youth, naniniwala po ako na isang health concern po na maaring matugunan sa pamamagitan ng maayos na rehabilitation at maging sa pag-promote sa sports. Hanggang ngayon po, sa kakaikot ko po sa buong Pilipinas, isa rin po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports. Iniinganyo ko talaga mga kabataan to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. This approach is also in line with the trust of this administration that attention must be also directed towards the rehabilitation and recovery of victims. Apart from the accessibility of facilities, ito po ay napaka-importante. Sana po ay magtulungan tayo dito. We also have to look into the process to be admitted to these centers. Currently, a commitment order from the court is required to be admitted to rehab centers. Marami pong mga drug user ang gustong magpa-rehab, pero napakahaba po ng proseso. Kaya kadalasan, naisip nila na wag na lang magpa-rehab. Ang resulta, try to heal on their own. Walang intervention, bahala na. Kailangan nating ayusin ito dahil time is of the essence sa mga gustong magbagong buhay. We also have to look into mandatory counseling for victims and empower DSWD to help victims of this societal ill. As chairman of the Senate Committee on Youth, I also suggest crafting laws that would include in the school curriculum must work together to prevent abuse of power and protect and respect and uphold human rights. I have consistently worked to increase the budget for the operations of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. Our efforts must be geared towards fulfilling their mandate in accordance with the law. Gamitin natin po ang investigasyong ito at hearing na ito upang siguraduhin walang pang-abusong mangyayari tungo sa ating isang hangarin na labanan po ang droga. I urge both houses of Congress, magtulungan po tayo dito. Kilala niyo po ako. I am committed to developing accessible rehabilitation centers for individuals facing drug addiction, and I am more so dedicated to ensuring the protection of and respect for human rights. Again, I am one with this committee in finding out the truth in the hopes that we could craft meaningful legislation for our beloved citizens. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Bongo. Grabe, ang haba ho nung pambungad na salbo na yun, itong Senator Christopher Bongo. Abangan ho natin sa part 2, ito na ho, mangyayari na ho ang tanungan itong mga congressman na to. No? Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update, abang-abang lang ho. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, click nyo lang ho yung join button dyan para pagka meron ho tayong bagong upload kayo, pinakaunang makakita. Maraming salamat ho, maging ito kayo lahat, mahal natin ng Pilipinas.